Here are 3 things I've learned from my failed long ride attempt. So the other day, I posted a story that I was on my way to Buscalan, and a few hours later, I deleted that post dahil hindi ako natuloy. Here are 3 mistakes I did and tips para maiwasan nyo ang ginawa ko. First, always wear comfortable garments and riding gear. Ang una kong pagkakamali ay nagsuot ako ng mabigat na bag. So this bag carried all of my gadgets, my camera gear, my power bank, my accessories, lahat ng mabigat na pwede. And I actually thought I would be fine to wear it the entire ride, pero hindi pala. 5 hours in wearing the bag, my shoulders started to ache and kumalat na yung ngalay sa braso ko. And dahil dito, nahirapan na ako ituloy yung ride. Second, always be fueled for your ride. Nag-skip ako ng breakfast and lunch dahil takot akong ma-CR along the way. May ibang mga tao na kaya na lang hindi kumain habang nagre-ride. Pero hindi siya nag-work sa akin kasi eventually nahilo ako at nanghina. Mas okay na rin talagang may laman ng tiyan because riding takes a lot of physical and mental energy. Sometimes doesn't mean the mind wants to, the body can. Minsan may mga gusto tayong hindi pa natin kaya. Ang ibig ko sabihin dito ay we should always come prepared and be in the right condition. Yung mga kasama ko, nag-Philippine loop na sila. Nakapag-Philippine loop na sila once or twice. Ang 5 hours, kaya na lang i-one shot. Ako, hindi pa ako sanay mag-long ride. Ang nangyari sa akin, since hindi pa ako sanay mag-long ride, namaltos yung kamay ko at nahirapan akong pigain yung throttle. Umabot naman ako sa Atok, Benguet, and doon na rin ako nag-decide mag-stay and umuwi after nun. Hindi ko man natuloy ang long ride ko to Buscalan and Sagada. Kailangan ko mag-kondisyon para makapag-ride ulit papunta dito. Ang bottom line, and ang gusto ko lang din sabihin sa lahat, is let's always prioritize our health so we could ride safe.